Ngayon, silipin natin itong panibagong low pressure area na posibleng maging bagyong Jenny. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kanina, may binabantayan ng Pag-asa na low pressure area. Ito ay kanilang huling namataan sa layong 1,000 kilometers east o silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Ito pong low pressure area na ito ay nalusaw na rin. Mapapansin nyo, meron pang maliit na sirkulasyon dito. Pagamat nalusaw, meron tayong bagong binabantayan low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyong Jenny. So narito ang ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayang low pressure area. Ito ay nasa around 1,000 kilometers pa layo mula sa ating boundary line. Posible po itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na weekend. Pero again, dahil malayo pa, posible pa po yan magbago. Sa ngayon, meron tayong dalawang nakikitang senaryo. Posible po yan pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at magtuloy-tuloy patungo dito sa area ng Taiwan. Or pwede po yan mag-recurve bago pa man makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever sumabit po yan or dumamplis dito sa ating kanto ng boundary line, yan po ay tatawagin natin bagyong Jenny. In the next 24 hours, hindi pa po natin ito nakikitang maging isang ganap na bagyo. Pero meron tayong inaasahang gradual o unti-unting paglakas nito habang unti-unting lumalapit sa ating boundary line. Kasalukuyan, wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero ito po ay nakapaloob doon sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Talakayin naman natin yan. Ito pong nalusaw na low pressure area at itong ating bagong low pressure area ay nakapaloob po doon sa ating Intertropical Convergence Zone. Kapag mga ganitong buwan yung ating Intertropical Convergence Zone ay nagmi-meander o nagtataas baba at nakaka-apekto sa ating bansa. Kapag medyo mataas po yan, kagaya ngayon, meron po yung hinihilang hangin na southwesterly. Yan naman po yung ating tinatawag na monsoon trough. Although walang naging epekto yung nalusaw na low pressure area at itong bagong low pressure area, ito pong ating monsoon trough, yan po ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa nitong mga nakaraang araw at magpapatuloy pa yan sa mga susunod pang mga araw kahit nasa labas pa itong ating binabantayang low pressure area. Dahil po dyan, nasaan pa rin po natin ang maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, maging dito sa area ng Mimaropa. May mga posibleng thunderstorms din tayong aasahan dito po sa ilang bahagi ng Bicol Region at Davao Region. Samantalang makakaasa naman tayo ng pagsikat ng araw dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin po ay mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms tuwing hapon o gabi. Again, mag-ingat po tayo kapag medyo severe o malawakan yung ating thunderstorms, nagkukos po yan ng malawakang pagbaha at kung minsan, mga flash floods at landslides. So again, although nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, itong ating binabantayang panibagong low pressure area at wala po itong direktang epekto sa ating bansa, aktibo naman po yung ating tinatawag na monsoon trough. At again, although scattered o kalat-kalat, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot nito gaya ng mga flash floods at landslides, lalong-lalo na kapag meron tayong severe thunderstorms. At again, kapag medyo mataas nga yung ating Intertropical Convergence Zone, yung hila po ng hangin yan ay tinatawag din nating monsoon trough. At alam naman natin na kadalasan sa Intertropical Convergence Zone, nagsisimula yung ating mga low pressure area o mga bagyo. Kaya kung hindi man pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang sama ng panahon, mananatili aktibo po yung ating Western Pacific region. Meron tayong inaasahang posibleng mabuong sirkulasyon na posibleng sumunod agad dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Sa ngayon, medyo malayo pa at mahinang weather system pa lamang po ito, kaya magiging erratic pa ang kilos at galaw nito. Kaya yan po ay patuloy nating babantayan. Antabayan na po bukas ang ating update para dito sa ating binabantayang bagong sama ng panahon. Uli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.